kailangan may mamagitan na sa ating hindi pagkakaintindihan sa usapin sa politika. Mga kaupak, kasi itong nakaraang linggo kung saan weekend habang nangyayari, habang ginagawa ko ang vlog na ito, naku mga kaupak, mayroon ang mga palipahayag ang Vice President sa dating Pangulong Duterte, ang Vice President na si Sara Duterte, maanghang na salita laban sa nakaupong Pangulo at saka First Lady at saka si Speaker Romualdez. Alam niyo mga kaupak, nahirapan ako no? Sorry, talagang hindi ito ordinary nga nangyayari sa atin ngayon kasi bago mag-eleksyon, hindi ito ang inaasahan. Maski ako, especially yung ating mga kababayan na umaasa sa kanila, hindi ito inaasahan na ganito ang mangyari sa ating mga Alam mo mga kaupak, kung babalikan natin ang presidential 2022 presidential election, ito ay wala tayong nakikita na magkakaroon ng hidwaan ang mga Duterte at Marcos. Sa katunayan, sila pa nga ang bumuo or tambalan, tinawag natin yung tambalan unity na tinawag na super majority, na kung saan pinagsama ang boto ng mga maka-Duterte at maka-BBM, kaya binuo ang unity. At ito naman, mga kaupak, nagtagumpay. So lahat tayo, kahit ako, to be honest, hindi naman talaga ang binuto ko sa mga nakakasubaybay sa aking mga vlog, hindi naman ang binuto ko si Marcos, ang binuto ko talaga si Leni Robredo. So tayo, dahil bilang demokrasyang bansa, sinusunod natin o nire-respeto kung sino yung pinili ng mas nakakarami tao bilang isang republika or demokrasyang bansa. Ngayon mga kaupak, so okay na. Talagang ganyan, wala tayong magagawa. Natalo yung kandidato natin. Pero mga kaupak, hindi natin inaasahan na mismo ang magkakampi at magkatambal nung nakaraang eleksyon na pinaniniwalaan at umaasa ang maraming tao, umaasa ang maraming tao na ito ay magiging maganda sa kasaysayan kasi pambihira ito mangyari na kung saan ang Vice President at Presidente ay pariho nanalo at magkakampi. Bihira yon, Sa karamihan, nanalo ang Presidente sa ating bansa, pero sa ibang bansa, laging gano'n, Sa ibang bansa, pag nanalo ang Presidente, automatic kung sino yung Vice President niya, yun na yung tambalan nila ang mananalo. Sa atin, iba yung boto ng Vice President at Presidente. Ngayon, karamihan sa ating politika, kapag nanalo ang Vice President, minsan ang Presidente talo. Minsan naman, kapag nanalo ang Presidente, ang Vice President niya talo. Pero, sa kasaysayan ng unity na tambalang Marcos at Duterte noong 2022 presidential election, ikinatuwa ito ng marami. Although, marami rin naman na nalulungkot, isa na ako doon. Pero, kung naman sinabi ko, while ago, na tayo bilang isang demokrasyang bansa, sumusunod tayo kung ano yung pinili ng mas nakararaming Pilipino. So ngayon, alam mo, mga kaupak, hindi nyo napapansin, medyo naghahang ako kasi nagugulat ako sa mga pahayag ngayon ni Vice President Sara Duterte. Talagang kailangan na may mamagitan sa dalawa na kailangan ayusin kasi lalong, diba? Kung saan sa mga interview, sa mga live, sa iba't ibang social media, kung saan masasakit na salita ang mga binibitawan na kung saan meron na ito pagbabanta. In fact, mga kaupak, meron nga mga binitawang salita si Vice President Sara Duterte na talagang ang mga tao talagang hindi makapaniwala, kasi sinasabi niya, in fact, yung mga laking TV network, nila minumute para hindi marinig kasi nga bad word yun. So ngayon mga kaupak, ako medyo nagugulat ako kasi hindi ito inaasahan natin. Kasi ang inaasahan natin, kapag nanalo ang Vice President at Presidente na si Marcos at si Duterte, ang inaasahan natin, magiging lalo pang maunlad at matutulungan at maiangat ang mga buhay ng mga may hirap kasi sila yung pinangako nila yan, di ba? Naalala nyo ba yung 25 per kilo? Pero, ngayon mga kaupak, binuking ngayon ni Sara Duterte, hindi daw pala totoo yun.
So, nagsisinungaling. So, ako, may point din naman ako, may point ako doon sa sinasabi ni, na hindi pala totoo. Pero bakit ka nakipagtambal? Kasi tinanong niya yung mga malalaking negosyante ng bigas, kung talaga ba, kaya yung 25 per kilo ng rice. Pero hindi daw totoo. So, bakit niya pinayagan? Siguro, si Sara, gusto lang niya siguro, magamit din si Marcos. Yun ang totoo. Para, di ba? Kumbaga, ngayon, hindi sila nagkaintindihan dahil sa kanila kanya-kanya silang ambisyon sa politika or mas inuuna ang interes ng pansarili kumpara sa interes ng taong bayan. Kaya sila nagbanggaan dahil ang akusasyon ni Sara Duterte, ni BP Sara ay ang may pakana daw nito ay ang Pangulo at ang First Lady at saka si Mr. Speaker. Dahil si Mr. Speaker may pangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya ngayon pa lang, sinisira na ang kanyang pangalan para siguro, alam mo na, common sense, hindi na matuloy na kumbaga magiging wala ng kalaban si Mr. Speaker sa 2028 presidential elections. So ay mga kapak, kung kayo ay nakakapanood sa mga paliwanag ni Sara Duterte, makaupak. Talagang mapapaisip ka. Kasi ang inaasahan natin, lalo na yung hindi bumuto sa kanila, ang inaasahan na hindi talaga magkalaban ang dalawa na yan dahil magkaibigan at magkakampi. In fact, ang tawag pa noon ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos ay si Apo BBM. Ngayon mga kaupak, naging enemy nila ang isa't isa. Kaya ngayon mga kaupak, sa politika talaga, ang dami talaga dyan. Totoo-totoo yung mga salitang binibitawan na walang forever sa politika, walang permanenteng pagkaibigan. Ang meron lang dyan, permanente sa kanyang pansariling interest. Kaya ngayon mga kaupak, kung ikaw talaga mapapaisip ka, tama ba ang aksyon ni Sara Duterte sa mga interview? At saka tama ba ang ginagawa ng ating pamahalaan? So dito muna tayo sa ating pamahalaan. Kasi mga kaupak, naugat ito sa confidential fund. Sige, ang confidential fund kung saan malaki ang na gastos silang pera na sinasabi sa report na 125, according dun sa COA report, 125 million na ubos lamang ng 11 days. So doon nag-umpisa na saan ginamit. So ang feeling ng mga congressman, paano ito ginastos na napakabilis naman. So ngayon, ang buwelta naman ng Maka Duterte, ito ay hinarang daw ni Mr. Speaker dahil ito ay magiging banta sa pangarap na kung tawagin lang si Tambaluslos ni Martin Romualdez na maging presidente. Kumbaga ito yung pinaka tinuturo nila na ugat ng pagharang ng confidential fund na kung saan ang confidential fund ng Vice President ay ito ay itinuturing na kumbaga sabi ng mga kalaban, ito ay ginagamit para tiktikan ng mga kalaban nila sa susunod na eleksyon. So, ito at ang iba pinamamahagi para paghandaan ang darating na eleksyon o yung mga ambisyon nila. Pero ito ay nabasa umano ng kabilang kampo na itong ginagawa ni Sara Duterte ay paghahanda sa susunod na eleksyon. Kaya mga kaupak, hinarang ito ng Kongreso. Although, sa usapang legal mga kaupak, tama lang ang ginagawa ng Kongreso. Kasi ang tungkulin ng Kongreso na himayin ang lahat na tanggapan, ang lahat na ahensya ng ating pamahalaan, tungkulin ng Kongreso. Kasi sila yung nagbibigay ng budget sa bawat ahensya ng ating pamahalaan. Sila ang nag-a-approve. Tungkulin nila na busisiin kung saan, ginagamit ba ng tama ang pera ng taong bayan. At nandyan ang Commission on Audit. So, hindi ito maipaliwanag ng opisina ng Vice President. Kaya ang nangyari mga kaupak, kinontempt ang si Zuleika Lopez na kung saan hindi niya maipaliwanag ang mga tanong ng mga congressman kung paano ginastos ang mga confidential fund. Kaya ito'y kinagalit ni Sara Duterte na kung saan ang akusasyon ni Vice President ito ay panggigipit sa kanila dahil ay kumbaga makakalaban sa politika. Yun ang katotohanan. Pero mga kaupak, dito naman tayo kay Sara. Si Sara may mali din naman kasi. Kasi bakit naman ginastos mo yung pera
na hindi mo maipaliwanag? At bakit kayo sumulat sa COA na huwag bigyan ng report ang Kamara? Hindi niyo trabaho yun. Kasi independent power ang Kamara, kumbaga meron kayo equal para according sa batas, para may check and balance. Kumbaga may kanya-kanya kapangyarihan, your equal power kayo ng Kongreso at executive. Bakit sumulat ang opisina ng Vice President sa Commission on Audit na huwag bigyan ng report ang Kongreso? Tama ang ginawa ng Kongreso. Kumukuha sila ng report ng COA kung tama, kung paano ginastos ang pera ng taong bayan, sapagkat ang Kongreso naghihimay o nagbibigay ng budget sa lahat ng ahensya ng ating pamahalaan. So, ito ay hindi pagkakaintindihan ng dalawang panig na dating magkakampi. Kaya ngayon mga kaupak, lalong masyado exciting ngayon ang mga susunod pang araw kung ano ang magiging aksyon. Dahil ito si Vice President yes mga kaupak, si Vice President Sara Duterte ay nagbanta sa ating Pangulo at saka sa First Lady at saka sa Speaker. Alam mga kaupak, seryoso to kasi akalain mo bantaan ka ng ipapapatay mo ang Pangulo at saka ang First Lady. Ang nagbabanta sa iyo, okay nga sana kung ordinaryong tao lang yung nagbabanta. Pangalawa sa pinakamataas. Kaya ito talaga ngayon mga kaupang, trigger ang mga media, trigger ang mga vlogger ng mga maka-BBM, mga kampik at iba pang mga DDS. Kasi paano nila i-analyze ang nangyayari ngayon sa politika? Kasi maaari taktika ito ng mga Duterte para kumbaga magkaroon ng simpatya ang taong bayan sa pamilya nila. Kumbaga pamilyang Duterte. Kasi ang paniniwala nila, ginigipit sila ng mga nakaupo. Dahil ganito ang ginagawa yung kakaupak, naghahang talaga ako dahil hindi ako paniniwala nila. Kasi ako bilang isang kakamping, yung paniniwala ko, ang magiging oposisyon ay ang mga kakamping o mga dilawan kung tawagin nila. Pero syempre, katulad ng sinasabi ko, ang mga kakamping at saka mga sasabi nila dilawan na sumusuporta kay Leni Robredo, kay attorney o dating Vice President, sila ay naniniwala sa demokrasya na kung saan nirerespeto nila kung ano yung ginusto o binuto ng mas nakakarami. Pero paniniwala ng mga tao, nakakamping katulad ko, doon lang tayo nagbabatiko sa mali. Pero sa tama, kumakampi man naman tayo. Kahit na mali ang ginagawa, hindi tayo kumakampi. Pero kung tama naman ang ginawa ni Marcos, kumakampi tayo at rumirespeto tayo dahil sila ang pinili ng mas nakakarami. Pero ngayon mga kaupak, talagang daming natutulala ngayon sa nangyayari sa mga paliwanag ni Sara Duterte. Kaya mga kaupak, maging tayo aware. Kailangan may kaya mga kaupak, alam mo, maging aware tayo ngayon sa mga nangyayari sa ating bayan. Kasi sa palagay ko talaga mga kaupak, ang init. Malayo pa actually. Ang eleksyon ng presidential, 3 years pa. Pero itong midterm election ay magkakaroon na tayo ng election next year. Pero ito, hindi naman ito pinag-aawayan dahil hindi naman si Sara tatakbo bilang midterm dahil sila vice president. Pero alam nyo mga kaupak, nakakalungkot kasi ang ating bansa, hindi ito ang inaasahan natin. Ang inaasahan natin na pinangako nila na ibababa nila ang mga bilihin kapag sila nanalo at saka magkakaroon ng mga alternatibong batas para maibsan ang kahirapan niya at may angat at lalo pang umunlad ang ating bansa. Pero ngayon mga kaupak, iba ang nangyayari. Sila nag-aaway-away kung saan sila dati ay magkakampi. Kaya mga kaupak, maging aware tayo ngayon. Nakakagulat lang talaga yung mga binibitawan ni salita